mga host ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Aba, pati mga taga-kaliwa ngayon natutuwa daw kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil sa kanyang anti-graft campaign. Ayan, mukhang may makukulong na. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:14. For Best Public Affairs Program, Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ba, sino itong congressman na itinatago ng ang kanyang private plane at helicopter sa Singapore? Wow! Daming Bayan. At sino naman itong opisyal ng Department of Public Works and Highways? Wow! May mansyon na sa Forbes Park. Magkakano ba ang bahay ngayon dyan sa Forbes Park, bossing Mr. Michael is my guy, ha? Yung simpleng bungalow. May bungalow ba sa Forbes Park? Ilan daang milyon kaya ang mga iyan? Daming Bayan. At nakot, bossing Commissioner Ariel Nepomuceno, ha? ASEC Jet Maronilla, pwede bang mag-volunteer? Baka mamaya may natitira pang mga luxury cars, ha, na pwedeng imaneho diyan sa papuntang Bureau of Customs. Pwede bang mag-volunteer na yung isang Rolls-Royce ako na magmaneho? Ayan. Kaya lang sabi ni Bossing Willie Titen, maselan daw po mahabigan ang Rolls-Royce. Siyempre, Rolls-Royce yan, ha? 42 million yata, ha, ang isa, ha? Pagkatapos yun, ang maintenance pala niyan, abay malupit, ha? At saka maraming bawal. Ayan, sabi ni Bossing Willie Titen ng yung distributor ng Rolls-Royce, ha? Ganito ba ang pag-aalaga mo sa Rolls-Royce mo noon, Mr. Senator Willie Rabillame, ha? Abay, change oil pa lamang daw, Mr. Cecily, Mr. Mike Lee, ha? Abay, ang hirap na mga pari ko, kailangan ni kung mag-kotse ka daw ng Rolls-Royce, abay, kailangan ni parang baby mo yan. Ayan, kaya ang langis yan, abay, hindi basta-basta, ha? Dahil baby mo yan, abay, kailangan ni pati langis, maselan, mahal. Kailangan dyan, parang baby, ang pagka nagpa-change oil ka ng Rolls-Royce, kailangan ni Johnson Baby Oil. Pero sabi nga ni John Paul, George and Ringo, baby, you can drive my car. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Ano kayang feeling magsarap mag-drive ng Rolls-Royce? Ayan.
nakasakay na rin tayo ng Rolls Royce sa mahuyang mga ating ha. Abay, pero hindi umaandar. Naka-display lang sa showroom ng Rolls Royce nung araw nung i-launch ni Mr. Willie Titan yung pagiging distributor ng Rolls Royce. Alam nyo yung pagka-sign kayo ng Rolls Royce, ang tahimik pala niyan, ha? Abay, wala kang marinig sa labas. Ayan, pagka nasa loob ka ng kotseng Rolls Royce, ang marinig mo na yung tunog ng quartz na relo. Tik, tik, tik. Ganun lang po yan, mga kuya. Ayan, pero ngayong andyan na ba si Merciful Attorney Cornelio Samaniego Jr.? Ayan, abay 12 yung kinuha ng mga taga-customs na sasakyan ng mga diskaya kahapon. Ayan, abay kasama ba yung Rolls Royce? Ayan, wala bang rehistro yan? Ha? Abay, at saka kung ganun daw, ayan, sinisita ang mga luxury cars ng mga diskaya. Abay, paano daw ang mga luxury cars ng mga kolektor ng mga sasakyan? Tulad na lamang ni Bossing Don Ramon San Miguel Ang. Abo, si Boss RSA. Diyos ko, dami-daming koleksyon yan, ha? Ayan, abay dun sa kanyang bahay, sa basement, sabi, talagang malulula ka sa dami ng kanyang mga koleksyon. Parang koleksyon ni Boss Danding Kuhang Kunong nabubuhay pa. At isa pang congressman na mahilig din mangolekta dyan. Ayan, abay yung mga mamahalin, yung mga rare ba ng mga Ferrari, mga ganyan. Ay, apo, ha? Si Congressman Paul D. ng Isabela. Daming bayan. Ay, naimbang bigat manang Amy Marcos. Aba, itong si manang Amy talaga, ha? Ayan, abay, haharangin daw ang appointment ni Sec Boying ng DOJ, Boying Remulla, ha? Sa ombudsman. Aba, ito daw pag-apply ni Sec Boying sa pagiging ombudsman, Apo Lucas, ayan, Mr. Little President, abay, ito salba, ito si manang Amy, ha? May pagkamaldita rin ito. Maldita tuloy. Kasama daw sa Plan C, ayan, nasa Plan C na raw yung planong pag-appoint kay Sec Boying para daw ipakulong ang mga Duterte ang kanilang mga kaalyado. Wow. Daming bayan. Pero ito malupit, ha? Ayan, abay, itong si Mr. Wawaw, ha? Ayan, itong si pangalan nga ba si Mr. Wawaw, ha? Si Mark Alan Arevalo. Ito abangan natin po, mga kaibigan, ha? Abay, dahil alam naman ng marami na, ayan, alam na ng mga taga Bulacan, DPWH sa Senado, ha? Ayan, lalo't itong si Senator Marcoleta, ha? Ayan, kaya pala ang galing-galing magtanong, ha? Ayan, tungkol sa mga proyekto ng DPWH. Abay, minsan pala nagpatawag yan ng taga DPWH. At pina-explain, ayan, one-on-one sila, ha? Pina-explain yung pong detalye ng mga paggawa ng mga project, ayan, kasama na ang mga ghost project, ayan, kasama na ang mga flood control project. Sabi ni Senator Marcoleta, bata, turuan mo nga ako, ha? Para pagka nagtanong ako dun sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, parang marunong ako. Daming bayan. Pero kakantara itong si contractor Mark Alan Arevalo, yung sinasabing dami lamang daw po yung wawaw. Ayan. Sinong ikakanta? Abay, sabi, district engineer. Daming bayan. Marami tayong mga iso ngayon, mga kuyang, mga ateng, pero sana'y huwag naman tayong magaya dun sa Indonesia, ha? Yung kinukwento ng 2x2 kanina, ha? Na yung bahay na isang member of the parliament doon na mahilig din mag-front ng kanyang mga luxury cars. Walang ha? Abay, nilusob ng mga tao yung kanyang bahay, ha?
Pinagbabasag, pinagkukuha ng mga gamit, ayan, pati damit, sapatos, relo. Naku, yung mga mamahaling luxury cars, pinagbabasag po mahabigan ng mga tao sa kanilang galit. Ayan, doon sa kanilang mga korap na opisyal doon sa Singapore. Indonesia. Daming bayan. Alamin na nga natin ang latest sa Malacanang. Abay, ano ang latest mula sa ating Graph Buster? Abay, kung ang Marcos administration noong panahon ni Apo Perdi Marcos Sr. ay sinasabing talamak ang korupsyon. Abay, itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Abay, mukhang babaguhin ngayon. Abay, itutuwid ang pangalan ng mga Marcos at siya ay magiging Graphbuster. Wow! Hindi lang Graphbuster, dapat Ghostbuster. Malacanang handang palawakin ang sumbong sa Pangulo website para sa iba pang reklamo sa mga infrastruktura. Naku, mamaya mga kaibigan, ano ba itong korupsyon natin? Secretary Ralph Recto, ayan, anong sabi ni Secretary Ralph Recto? Alay kabayan, umaabot na ng 119 billion pesos ang nawawala sa ekonomiya dahil sa mga maanumalyang flood control project. Ayan, flood control pa lang yan. Ang korupsyon ngayon, ayan, mamaya. Nationwide po yan, mamin. Luzon, Visayas, Mindanao. Mamaya yung korupsyon naman dun sa BARM. Dun sa Ministry of Education. Daming bayan. Grabe. Kailan kayo matatapos itong mga nakawan sa gobyerno? Ayan. Kaya tuloy ang sabi ni dating Pangulong Noynoy, ayan, nasaan na yon? Abay, kung walang kurap, walang mahirap. Aris number 14, ano ang latest sa Malacanang? Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, bukas ang palasyo na magamit ang sumbong sa Pangulo website para sa mga reklamo sa iba pang irregularidad na may kinalaman sa mga proyektong infrastruktura. Kabilang na dito ang mga road project, gaya halimbawa ng mga kalsadang maayos pa namang nadaraanan ng mga sasakyan pero binubungkal na. Ayon kay TCO Undersecretary Claire Castro, kung kinakailangan na palawakin pa ang paghahatid ng reklamo sa iba pang mga proyekto ay hindi malayong gawin ito. Pero sa ngayon, Anya, ay mayroon namang 8888 hotline kung saan pwedeng iparating ang iba't ibang reklamo. Kaya naman eksklusibo muna ang online portal sa mga maanumalyang flood control project. Lakay? Sinong mga nagbabasa, sumasagot dun sa sumbong sa Pangulo website, Ms. Let? Binabasa ba talaga ng Presidente Marcos yan? Sabi niya Lakay, siya magbabasa ng mga reklamo. Kaya nga may mga inisita siya na sinumbong na wala namang proyekto dun sa lugar na yun. Nababalit ba na nga? May katulong si Presidente na ipinapasa sa kanya Lakay, pero hindi na kasi dinidetalye. Siguro pagdating sa Presidente, ano yan, yung daily brief ng Pangulong Marcos na tuwing umaga ay nilalagay sa kanyang lamesa kung ano yung mga maiinit na issue ngayon, nationwide. Ayan, sa lahat, yan po ang daily brief ng Presidente. Lahat po ng Presidente sa buong mundo, ganyan po ang kalakaran nila. May report. Oo, libo-libo kasi yung sumbong Lakay. Di ba nung nakaraang linggo, ang athlete ay higit 9,000 na Parang masyadong marami kung lahat babasahin ng Presidente. Ayan, may katulong naman siya Lakay. Yung daily brief yan, Miss Let, ano yan parang news item lang natin dito Parang headliners lang yung ibinibigay kay Presidente parang headlines lang news yan Pagka may interesting na gusto malaman, ayan, doon niya tatawagin, alam yung detalye. Ayan, gano'n. Ayan, so... para kapag dahingan din siya ng reaksyon, alam niya yung issue. Ayan, pero mukhang seryoso ang Pangulong Marcos, Abay, sabi ng ating bubite, talagang may maipapakulong. Ayan, sana nga, para sabi nga ni Senator Ping,
pagka walang naipakulong, walang naparusahan, hindi matatapos ang korupsyon. Ayan, hanggat hindi na ipapatupad ang penalty, kaparusahan, ayan, kailangan mag-sample talaga. Ayan. Sige, abangan na. Yan din yung sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon Lakay nung nagkausap daw sila. Galit daw talaga si Presidente, kaya ang sinabi nga kailangan ng tapatan ng concrete action. Ayan. Sana asap. Ayan. At nang sa ganun ang tawag nito? Madala. Ayan. Tumigil na itong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ano yung schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Miyerkules, Miss Let? Lakay pangungunahan ng Pangulo ang oath-taking, panunumpa ng League of Provinces of the Philippines sa Malacanang ngayong araw. Ayan, League of Provinces, mga gobernador. Oo, Lakay. Ang national president pala ngayon ay si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Akala ko si Manong Chabit. Yan, hindi na nga pala governor si Manong Chabit. Hindi na Lakay. Senador to be, kaya lang umatras ay Manong Chabit na imbang bigat. Tahimik ka ngayon Apo, ha? Ayan. Sige, ayan, at mamaya alamin din natin ang latest sa Kamara dahil matindi rin ang bangayang kahapon, ha? Abay, gusto raw imbestigahan itong si Congressman Saldico at wala rin si Senator Crespo. Birthday pa naman ni Senator Crespo. Ay, Madam Senator, happy birthday po, ha? Abay, pinagtatalunan kung pwede raw bang ipatawag yung kasama nilang congressman, si Congressman Saldico at dating Senador Grace po, ha? Bilang dating mga chairman ng Appropriations Committee ng Senado at Kamara para daw malaman yung mga insertion. Oo. Maging si Baguio City Mayor Magalong Lakay gusto nang paimbitahan kasi nga sinabi niya, di ba, handa siyang pangalanan yung 60 kongresista na sangkot. Ay, oo. 67 ba yung sinasabi nila? Pati si Senator Ping. Sige, abangan natin yan. Yan ang maganda, ha? Ayan. Nag-sorry na nga pala si Congressman Richard Gomez. Ayan, sa mga media men. Ayan, dahil daw sa init ng ulo. Bugso ng dandahin. Pero mga mista, ayan, Mayor Benji Magalong, si Mr. Agoma ba ay nagsorry na kay Mr. BBM, ha? Mayor General Benji Banyes Magalong, dahil kung hindi pinag-uusapan na ng leadership ng PMA Sandigan dito kung i-expel ba o isususpend itong si Kong Richard Gomez. Ayan, abangan natin yan. Good morning, Mr. President General Lysander Suerte. Ayan. Sige, Miss Let, abangan natin yan. At sana nga ay mag-sample kaagad ang Pangulong Marcos. Teka muna, wala ho bang survey? Siguro ang taas ng ratings ng Pangulong Marcos ngayon. Abangan natin yan. Wala pa namang lumalabas na bagong survey, Lakay. Okay, sige. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Standby, Brad Raymond Dadpaas. Tahimik na tahimik ngayon, ha? Nakakabingi ang katahimikan ni Senate President Chis Escudero. Abay, anong sinasabi ni Boy George? Ayan, si Chairman George Garcia ng COMELEC, ha? Abay, yun daw pala mga tumanggap ng donasyon, campaign fund, ha? May kaparusahang kulong. Allah. Paano yan? Lahat ba ng mga opisyal nanalong kandidato na tumanggap ng donasyon madidisqualify lahat? Makukulong? Baka walang matira opisyal ng gobyerno niyan. Daming bayan. Maski presidente, vice-presidente, lahat naman ng mga yan tumanggap ng mga donasyon. Ayan, anyway, mga kuyang, mga ating babalikan natin ang mga isyong yan. Standby, Raymond Dadpaas.
Standby manang Milky Rigunan. Ang dami, ha? Ang daming balita kayo mga kaibigan sa Senado at Kamara de Representantes. Oras, sandali lamang, Sherwin. Ayan, o nga pala yung mga kababayan natin na gustong manalo ng limpak-limpak na salapi mula sa ating Nino ng Bayan at ang bagong Rolls-Royce umbrella. Ayan. Rolls-Royce umbrella mula kay Ninong Sherwin. Abay, kayo talaga, ang galing-galing mo talaga, Sherwin, ha? Yung mga pinamigay nating payo, pinatataka mo na ng Rolls-Royce, ha? Ayan, hindi katulad ng payo ng Rolls-Royce talaga na ginagamit daw pala yon. Ayan, kailangan sa lilim lang ginagamit yan. Ayan, para hindi masira. Daming bayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, Apo Justice Sam Gaerlan. Ayan, mukhang may pag-asa pa, ha? Ayan, abay si Manang Aimee hinaharang na yung posibleng appointment ni Sec Boying Remulla sa Ombudsman. Aba, pati tuloy si Very Worshipful Commissioner Beda Epres. Aba, mukhang may chance pa ako. Ayan. At si Brad, ayan, Judge Felix Reyes. Aba, may chance pa rin ako. Ha? Sabi nga habang wala pang na-appoint, may chance pa rin yan. Basta sabi nga, ayan, ngayong Miyerkules, magsimba kayo sa Baclaran. Ayan, sa Biyernes, di ba, Justice De Quiros, ha? Sa Biyernes, magsimba sa Quiapo. Oras, Mista, General Edwin Ernie, alas 8:35. Ang oras na yan ay hatid sa Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Ayan. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ayan. Ngayong 113 days na lang. Wow. Pasko na, Lakay. Malapit na ang Pasko. Very merciful. June Fanyego. Morning. Ayan. Tawag si Atty. June Samaniego Malo. Ayan. Nasagot ba? Hindi na bumabati sa akin. Na-miss mo ba yung good morning niya, Lakay? Ayan. Baka pwedeng mag-volunteer na ako magmaneho ng Rolls-Royce papuntang Bureau of Customs. Pero Lakay, alam mo, yung ilang sasakyan pala na wala doon nung pagpunta ng BOC. Dumating na kanina. O umaga. Siguro galing sa biyahe. So, nagdatingan na yung ibang mga sasakyan. Ayan. Sabi, bakit naman mga luxury cars lang ni mga diskanya, ha? Parang yung mga luxury cars ni Ninong Don Ramon Ang. Lakay yun naman Congressman Poldy, yung mga pag si RSA may luxury car, di ako magtatanong. At saka nakarehistro ba yun sa LTO? Ayan. O nga pala, ASEC Bygor Mendoza, ha? Ayan. Lahat ba ng mga luxury cars, mga Bugatti, Ferrari, nakaano ba yan? Nakarehistro ba sa LTO yan? At saka, paano kaya pagka magrehistro ka ng Sister L ng luxury car? Rolls-Royce. Ayan. Dinadala ba sa LTO yan? May smoke test ba yan? Smoke belching test? Siguro o taga-LTO ang pupunta doon sa bahay mo. Baka naman, Lakay, pagka naman ay binili mo sa dealer, hindi na kailangan. Diba? Pero yearly yan, Sister L. Ay, oo, kung yearly. Pero madali na lang siguro, Lakay, pag magre-renew na lang. Oo. Pero pag bago, ayan. O nga, diba? Tawagan mo si Willie Revilla, may malo. Paano mag-maintain ng Rolls-Royce? Oo, kasi di ba meron dati si Kuya Will? Binenta na yata niya. Sabi niya,
lalabas ka, sabi pa niya, mukha kang kasi yung gutter, kaya hindi mo pwedeng iano doon, hindi makaakyat. Sabi nga ni bossing Willie Titin, Lakay, pagka may Rolls Royce ka, hindi pwedeng ilabas yan ng matindi ang araw. Sabi niya, bakit? Aba, parang golfer lang yan. Pagka pumunta ka sa golf course at mainit ang araw, kaya mag-sunblock ka. Isa-sunblock mo yung Rolls Royce para hindi mangitim. Nakakaloka. At hindi pwedeng ilabas yan pagka umuulan. Sabi niya, bakit naman? May payong naman sa loob. Di ba na kayong mga ganun yung pagka-andar ka, kailangan pa ganito pa. Ano ba tawag doon? Paslan. Hindi ka pwedeng dire-diretso pagka may humps eh. Ayan. Di ba? Medyo pa ganito ka. Kung mababa. Oo, pag mababa. Sino nagsasakyan na hindi ka pwedeng, kung ako gusto ko mataas, para hindi na ako mahihirapan, di ba? Ang mahal-mahal na, pinahirapan mo pa sarili mo. Diyos ko Lord ka. Pero sandali lamang at speaking of Rolls Royce, ay meron dyan sa Star City may Rolls Royce tayo dyan sa Star City. Iba yung Rolls Royce ni Freddy. Ni Boss FJE. Kakaiba yung Rolls Royce niya si Sir El. Collector's item na yan. Oo, vintage talaga yan. Yan yung Rolls Royce ni Bossing Freddy Elizalde. Yung Rolls Royce ba ni si Leonardo DiCaprio? Si Gatsby. Ayan, ano ba pangalan ng karakter niya doon, Lakay? Hindi ko maalala na yung yan. Ang headlight niya parang malaking spotlight. Yan ay talagang vintage car na Lakay talaga. At saka, wala daw reverse na yan eh. Ganun ba? At saka matindi pala ang change oil niyan. Ayan. Talaga, Lakay. Ilang galong Johnson Baby Oil? Baby oil. Sensitive lang yan, Sister N. Hindi pwede yung mga basta-basta lang. Ayan. Anyway. Sige, sandali lamang, Attorney Cornelio Samaniego Jr. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney or your nipa. Jingle bells, jingle all the way. Eto mo na ang ninong ng bayan. Mamimigyan ng hindi lamang limpak-limpak na salapi. Mamimigyan pa ng Rolls Royce umbrellas. Ba naman. Sabi ko nga sa'yo, Lakay, yung payong okay na ako. Payong lang eh. Pero kapag nabigay sa akin yung payong. Malu, ayan, pasok nga muna rito. Ayan, so, ayan, asan ba ang ninong ng ang ninong bayan? ng bayan na Lakay ay nandyan sa may Paco sa lungsod ng Maynila at mukhang mayroon na tayong winners para sa ating Malacash promo. Kaya naman, Ninong Sherwin, sino ang mananalo ngayong umaga, Ninong? Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malacash promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, magmano na kayo ni Ninong Sherwin Alfaro, ha? Dahil siya ay naka-order na ng mas dami nagte-text, ha? Wag na yung 1,000 tsaka ayuda ni Sherwin. Gusto namin yung Rolls Royce umbrella. Tapos ibebenta nyo. mga negosyante tong mga ayan, courtesy of bossing Willie Titan ng Rolls Royce. Pahingi naman po payong lang, Bossing Willie, ayan, Willie Titan, hindi si Willie Revilla ibang Willie to. Ninong ng bayan, saan siya? Sa Paco? Nandyan sa may Paco, Lakay. Kila Yorme, Lakay. Sa Maynila. Yorme. Si Yorme Escobar, ano bang sasakyan niya? Ayan, hindi ko alam, Lakay. Mukhang
mukhang di naka-sports car eh. Ganun ba? Kasi baka sabihin na ginagaya lang niya si Sam Versosa. Si Sam Versosa lakay may mga ganun sila, mga sports car. Yung doon yata sa ano nila yon, yung sa negosyo niya. Sa front row ba yun? Tsaka di ba ano siya lakay, may-ari, siya, presidente ba siya? Distributor sila ng Maserati ba o Ferrari? Maserati lakay, Maserati. Yes. Yung Maserati ba, may payong din ba yun? Okay, Ninong ng Bayan, Sherwin, please come in. Sino ang bibigyan mo ng Rolls-Royce umbrella? Nasa simbahan. Kasi Sir El, mukhang nagkukulang na sa panalangin yung marami sa pamahalaan. Kasi nagiging laganap yung korupsyon. Speaking of panalangin, dito lakay sa West Zamora, dito sa Paco, matatagpuan yung Archdiocesan Shrine of Our Lady of Peña Francia de Manila. Ito yung lakay na unang simbahan na itinayo noong 1691 na pinakaluma, isa sa pinakamaluma na simbahan dito nga sa Metro Manila. At ito rin yung naging tahanan ng Our Lady of Peña Francia de Manila na galing pa sa Salamanca, Spain, yung nasa retablo nito na imahe. Pero imahe lakay ng Our Lady of Peña Francia kung dyan sa Naga, yung mismong Peña Francia na image. Dito naman lakay yung painting na ito ay galing pa sa Salamanca, Spain. Yung pinta ng Our Lady of Peña Francia na nandoon sa pinakasentro ng altar. Dahil lakay noong taong 1747 nung itayo itong Our Lady of Peña Francia de Manila, Archdiocese Shrine of Our Lady of Peña Francia de Manila, kinilala ito na dambana, pangunahing dambana ng Our Lady of Peña Francia. Para sa mga taga, yung kung natatanda mo lang kayo, yung tawag dito nung araw dito sa Paco, yung Dilao, bayan ng Dilao. Dahil ito yung early settlement ng mga Japanese noong unang panahon na dumayo dito sa Pilipinas. At noong 1712 lakay, idinambana dito ng dito sa Our Lady of Peña Francia. Ambeto Campo, ayan. Ambeto Campo, ayan. Ambeto Campo, mamaya na history, ha? Ayan. At nasa ating linya si Attorney Cornelio Samaniego Jr. Ayan. Looban nitong Paco, mga kabahayan, nasa kaloob-looban. Gaya din ng ating winner ngayong umaga, na ang bahay nasa kaloob-looban din. Wow. Kaya nung nandun tayo sa labas, biglang parang flood control project yan, ha? Tinawag tayo dahil siya ay nakikinig nga sa DZRH. At napakaswerte naman dahil yung ipakita niya yung kanyang lumang radyo sa doon. Ang kataon na to para mapalitan yung radyo niyo, nanay. At ang winner natin ito si nanay. Pangalan niyo po? Susan Belano po. Susan Belano. Asan yung radyo niyo? Asan taas? Wala kang video. Asa yung cameraman mo? Naghang yata lakay, mahina yung internet. Sige, ayan. Wag nang... Sino pa ba rin announcer tuwing umaga? Yung mga alma po. Aba, love you, Lola. Hi, Lola. Mwah-mwah. Ayan. Ayan. Salamat. Wala pong anuman, Lola. Yung daw lumalabas siya, nag-aabang siya sa kalsada. Nag-aabang sa kalsada. Bigyan mo ng Rolls-Royce umbrella. Ayan. Salamat. Dahil meron kang 1,000, syempre meron ka rin Diesel 8 grocery, Diesel 8 t-shirt, Diesel 8 ibang na bigas, at ang pinakamahal, ang Diesel 8 Rolls-Royce umbrella. Ayun. At saka syempre meron ka pa ang Damdaming Bayan mini component. Yan, para sa'yo, nanay. Papalitan mo na yung radyo mo. Salamat. Maraming salamat po sa DCRH. Lagi po yan. Araw-araw, umaga. At matrugting na ako. Thank you po. DCRH na binubuksan ko hanggang sa hapon po. Ayan. Okay, maraming salamat, Lola. Ingat po kayo. Ayan, napalakas po kayo. Ayan, chill lang. Ayan. Piling mayaman na si nanay dahil hawak-hawak na ng Diesel 8 Rolls-Royce umbrella. Kahit na ng bitawan, baka daw may umarbor. 300,000 po ang isa niyan. Ingatan niyo po yan. Custom made yan para po sa mga listener ng DZRH.
Kaya naman sa mga nais magkaroon ng Diesel H Rolls Royce umbrella, lagi lang pong tumutok sa Diesel H. Baka na susunod dating winner sa ating Diesel H Malacash promo. Ice number 6, Sherwin Battle para Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Ninong Sherwin Alfaro at nasa ating linya na. Abay, nag-o-overheat na ang cellphone nito. Eto na Lakay yung hinahanap mo kanina. Dahil kahapon na interview naman ito nila Val sa ambush interview. Ayan, sa ambush interview. Ayan. Nationwide ang tumatawag sa Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat na yata ng mga radio stations sa buong Pilipinas. Tumatawag na sa kanya. Attorney Cornelio Samaniego Jr. Sir. Ayan, Attorney, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Attorney. Magandang umaga po, Sir Deo. Deterred po ako, hindi po ako junior. Deterred. Deterred siya Lakay. Ayan, deterred. Para ka pala ikaw si Tersu. Ayan. Tersu Cruz. Ano po yung tatay ko? Ganun ba, deterred? Ayan. Baka may anak ka, deport naman. Meron po deport. Sabi ko na nga ba? Nag-iisa. Parang Joe Tarok. Ayan, Jose Tarok hanggang di 5 yata, di 7. Di 13 pa yata. Anyway, Magandang umaga po, Sir Deo. Good morning, Attorney. Dahil lang po, Attorney, ayan abay kahapon po ay talagang sumugod ang mga tauhan ng Bureau of Customs sa bahay ng inyong kliyente ang mga diskaya. Ayan 12 nga po ba yung sinerba ng search warrant at dinala sa Bureau of Customs, Attorney Sir? Ito ba wala bang rehistro sa LTO yan? At ano ang mga papeles nito? Ayan, maayos po ba o hindi? Unang-una po, hindi po dinala sa custom. Hindi ba? Okay. Kagaya po ng interview ko kahapon, yung iba ginamit, yung iba pina-maintain po. So, yung pong pagpunta kasi ng Bureau of Customs kahapon, nagulat po yung spouseless Vizcaya. So, hindi naman ho nila akalain na gano'n na may pupunta doon at then may dalang search warrant at then tinignan naman po nila 12 po yung kotse na napapaloob po sa search warrant po ng Bureau of Customs po. So wala pong dinala ang mga taga-customs. Akala po namin, intindi po namin, yung mga subject for a search warrant ay dinala po ng customs sa kanilang opisina sa Manila. Hindi po, nandun po chinek lang. Yung kliyente ko po. Kagaya po ng sinabi ko, nagkataon lang po nang pumunta po ang Bureau of Customs. Nagkataon. Ginagamit po paminsan-minsan kasi, Sir Deo, kasi pag hindi mo ginamit ang mga sasakyan na nagamit mo na before, masisira po pag hindi po nagagamit. Abay, pagka di nagagamit, pwede namin tumulong para magamit yan, para din mag-stock. Pwede pong pakipahiram muna kami. Pwede bang kahit 2 oras lang yung Rolls Royce? Makapag-drive man lang daw sila kay. Na-account na po ng Bureau of Customs yung mga nilalaman po ng search warrant. Nandun po lahat. Nandun po lahat. At binarkahan na po, nilagyan na po ng mga dokumento dun sa mga kotse na galing sa Bureau of Customs na hindi pwedeng galawin o tanggalin yung mga nilagay nila dun. So, Attorney, linawin po natin kasi kahapon kasi yung unang lumabas, of course, nung pagpunta po dyan ng BOC, according din po kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, is 2 lang po na kasama sa listahan ng search warrant yung kanila pong nakita. Pero yung remaining po na iba ay nandun din po pala. Nandun, hindi po, ganito po yung Sister El. Ginagamit po kasi, kung minsan gabi ginagamit, umaga po sila pupunta. So, hindi naman ho nila aakalain na pupunta ang Bureau of Customs doon na may dalang search warrant. So, nung hindi na ho nagagamit, doon naman talaga ho ang garahe, Sister El. Okay. Ang tanong dito ngayon... Ibang garahe. Opo. Attorney Samaniego, sir, ito bang mga luxury cars na ito, maayos ba ang pagkakabili? Although na binili sa isang car dealer, ayan, kompleto po ba ang papeles? At ito ba ay nakapagbayad ng tamang buwis sa tariff sa customs, Attorney Samaniego, sir?
Opo, Sir Deo, kasi hindi mo naman mariregister yan sa LTO. Kung may hindi po bayad ang taxes yan. So, ito po kasi ay binili sa mga authorized car dealers, Sir Deo. Mga locally purchased po ito, Sir Deo. Wala ho kaming in-import. O, galing po lahat ito sa car dealers po, Sir Deo. 3 po yung pinagkuhanan nila. So, tingin namin, ang mga kliyente ko po, na yung spouses Vizcaya ay buyers in good faith po sila. Paano yan, attorney, pagka halimbawa palso, yung kasi may aligasyon na yung importer ng sasakyan na pinagbilan ng mga Vizcaya ng mga luxury cars ay na-involve sa smuggling katulad ng mga Bugatting kinumpis ka ng Bureau of Customs sa attorney. Paano yun? May pananagutan ba ang buyer, kahit na buyer in good faith, kung ang pinagmula halimbawa ay ito ay smuggled? Ay, hindi naman po kasi alam ng kliyente ko yun. Ngayon, kung ganun po yung naging sitwasyon, ang masasabi ko lang po, buyers in good faith po yung mag-asawa. Wala bang hindi namin alam yung issue ng mga pinagkuhanan nila ng kotse po, pinagbilhan po nila. Wala bang doon violation sa anti-fencing law, attorney? Yung bibili ka ng parang nakaw or illegally acquired? Ay, iba naman pong anggulo po yun, yung anti-fencing, yung talaga yung ninakaw talaga. Yung ninakaw talaga, tapos binili mo po. Pero ibang anggulo po yun, Sir Deo. Opo, ayan. So, attorney, lahat po ng mga sakyan, all accounted po, ayan, kasi yung ginamit, kaya hindi po dinat ng lahat yung mga sasakyan dyan sa bahay ng mga Vizcaya kahapon. Meron naman po dinatnan, 2 po. Yung 10 po, yung iba ginamit, yung iba preventive maintenance. Ganun po. Nandun na po lahat, sir. So, attorney, linawin lang po natin, ito po yung pinagpaparka ng mga sasakyan na nag-inisyo ng search warrant ng BOC ay dyan sa St. Gerard Construction. Ito po ay hindi bahay ng mga Vizcaya. Tama po, Sister El. Ganito po yan, magkaiba po yung office ng spouses Vizcaya at saka yung mga korporasyon. Hiwalay naman po yung bahay, magkatapat lang. Magkatapat po. Iba po talaga ang bahay nila, katapat. Yung tapat po, yun po yung talaga yung office po. So ito ay opisina, yung itong opisina, ayun. Sa baba po. Opo. Para malinaw lang, attorney, kasi medyo nagugulan yung iba na nandun nakapark, tapos may bahay ba yun o ano? So ito ay opisina, building ng St. Gerard. Ayun. Ganito po, Sister El, para malinawan yung mga kaibigan natin sa media, ang mga sasakyan po may sariling parking sa baba ng opisina po. Ang bahay po ng spouses Vizcaya, hiwalay po sa opisina. So kaya wala sila dyan noong pumunta yung mga taga-Bureau of Customs. Hinahanap po sila Ayan, Tama po. At medyo natutuwa naman ako kay Commissioner Ariel Nepomuceno dahil hindi na yung bahay po ay hindi po sinali kasi pribado po yun, sir. Ayan, curious lang ako, attorney. Ito po yung pinuntahan ng ating mabuting Commissioner Ariel Nepomuceno po. Yung opisina po. Attorney sa Maniago, pagka pinaparehistro yung Rolls Royce, dinadala ba sa LTO yan? Taga-LTO nagbubunta sa ano? Ida-drive pa LTO. Susundo yung taga-LTO pupunta sa yun talaga yung gusto mong itanong kay attorney kanina pa Ay, administrative na po yan. Hindi ko na po masasagot. Minsan po, Sir Deo, ang kalakaran, di ba? Pag bibili tayo ng sasakyan, yung authorized dealer po, sila po yung nagpaparehistro po. Di po, ganun naman po yung nangyayari pag bago po. Di ba? Galing sa kasa po. Yung dealer na po ang nagpaparehistro doon, and then saka mo lang po makukuha yung sasakyan pag meron na pong nakarehistro na po at meron na pong available na ORCR. Ganun naman po yung kalakaran po natin sa pagbili ng brand new na sasakyan po. Ayan. Magkano, sir, yung Rolls Royce, payong dun sa Rolls Royce?
Ikaw talaga. Sabi ni attorney, wait lang. Wala pong magsalita kasi hindi ko alam yung ganun ba? Baka ma-misquote po ako, Sir Deo. Kasi baka mamaya nabutas yan. Siyempre, pagka nagpa-periodic maintenance ka sa Rolls-Royce, kay Willie Titen Paano pagka may punit? May punit. Paano nire-repair yun? Pero may last question ako kay Attorney Samaniego. Lakay muna. Sige. Attorney, kapag hiningan of course ng mga dokumento, kung ano mga papeles na pangangailangan, ang BOC at iba pa pong mga kailangan para po sa ito pong investigation na ginagawa ngayon, ang mga diskaya po ba, ang inyo pong panig ay handa na mag-provide kung ano man ang hihingi ng BOC? Opo, Sister El, sinabihan ko na po sila. Ganito po yun, Sir Deo, Sister El. Opo. Yung mga sasakyan, nandun lang po. Legit po na binili yun sa authorized car dealers. Okay. Hindi ho namin itinatago yung mga sasakyan. Nandun lang ho. Nagkataon lang po na nung pumunta ang ating mabuting commissioner ng BOC, wala po kasi nga yung iba ginagamit po. Ngayon, tungkol po sa papeles, rehistrado po lahat yan, Ma'am Sister El and Sir Deo. Ngayon, willing po kaming makipag-cooperate. Kasi kung illegal po yan, bakit pa namin ipapark ulit doon? Kung illegal po. Yun po yung logic Yun po yung logic. Kung talagang itinatago namin, bakit nandun ulit? Ayan, daming haka-haka kahapon. Hindi dinatan yung ibang sasakyan yan. Siguro gamit ni Atty. Samaniego yung Rolls Royce. Ganito kasi, Sir Deo, matagal kaming nanahimik po. Matagal po talaga kaming nanahimik kasi wala ho kaming laban sa SOCMED saka sa ibang mga balita na nangyayari kasi under attack po ang spouses Diskaya. So nung una po ang core group ng mga lawyer ang sabi, wag munang magsalita. Antayin muna nating matapos yung Senate hearing. Baka sabihin nila, pinangungunahan natin ng Senado. Ayan. Speak of Senate hearing. Ito na po. Tinalaga po akong spokesperson ng spouses Diskaya. Ako naman po yung pinuputakti ngayon na kasi di nagpapa-interview mag-asawa. Kaya ikaw ini-interview namin. Siyempre, attorney, ikaw. Okay. Opo. Kaya pwede po bang gamitin ko yung programa nyo, paumanhin po sa mga kasama natin at kaibigan natin sa media kung minsan hindi ko po kayo nasasagot. Kasi mahirap pong sumagot ng walang dokumento. Ayun. Okay. Attorney, speaking of hearing, ayan, pinapadalo po si Mr. Carly Diskaya. Ayan, sa Senate hearing. Sila po bang mag-asawa ay haharap sa Lunes? Kung may subpina po si Sir Carly Diskaya, wala naman po siyang magagawa. Kung hindi tumalima po sa subpina ng ating Senado. Wala po siyang magagawa, sir. Mapipilitan siyang humarap or actually noon, voluntaryo, gusto nga niyang humarap sa Senate or sa House of Representatives. Kaya lang, wala naman po siyang subpina okay. Ayan, last na lang, attorney. Ayan, so, kumusta po ang love life ng mag-asawang Diskaya, attorney? Galing po ako doon kahapon. Saya nga nilang dalawa. Sweet ba sila? Kasi parang nakakuan po sila. Ano? Nakahinga. Ganun ba? Opo. Wala ba silang LQ? Ay, wala po. Sweet nga silang mag-asawa dalawa. Alam mo naman social media. Teka muna, isa na lang. Itong si Attorney Rodil Miliado. Ayan, pinapatanong Attorney Samaniego, sir. Ayan, dahil bilyonaryo ang iyong mga kliyente, magkano daw ang acceptance fee mo? Hindi pwedeng i-disclose. Ganun ba yan? Attorney Siegfried Fortune na ba ang taripa mo ngayon? Ayun po, my right po. Attorney Jun Samaniego, sir, maraming salamat po at maganda umaga po sir. Thank you and good morning. Thank you, attorney. Welcome po, Sir Deo, Sister El. Maraming po salamat.
Maraming salamat po mga kaibigan. Attorney Cornelio Samaniego III, ang abogado po ni ng pamilya Diskaya. Ayan. Akala ko interview natin si Attorney Karen Jimeno. Ayan. Magpapa-interview ba, Lakay? Ewan ko, sa impeachment lang yata nagpapa-interview. Isa rin sa mga lawyers ng pamilya Diskaya. Attorney, the beautiful Karen Jimeno. Daming bayan. Babalikan natin ang mga reports. Standby Brad Raymond Dadpaas mula sa Senado. Ha? Bakit tahimik si Senate President Chis Escudero ngayon? Ha? Ayan. Standby manang Milky Rigunan. Ayan, ang saya-saya din dyan sa Kongreso. Ha? Pero sa parang ito na tag-ulan, madami na naman ang nagkakasakit kaya dapat maging malusog at aktibo po tayo. Kaya todo alaga ako sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class. Gamot sa high sugar, world class yan. Gamot sa high cholesterol, world class pa rin yan mga kuyang mga ateng. Pero, presyong abot kaya. Ayan, presyong Ilocano yan. Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world class pharmaceutical companies. Tulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, Sister L, consult your doctor. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:10. And Sister L. Good morning, Mama Glory. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:18. Naku, kaya pala nagagalit si Senator Kiko. Bakit? Flash Report. Flash Report! Di ba, ayan, binabanggit 2x2 kanina. Ayan, dinadawi si Ate Shawi. Ayan. Yung parang na-mention siya dun sa... doon kina Jen Subariaga, tsaka sino ba isa? Ayan. Hindi ko maano lang pangalan. Pero wala naman daw masyado Lakay. Hindi naman daw pala na-drag yung kanyang pangalan. Ayan. Ano lang, na-misinterpret lang siguro. Ayan. Pero kaya parang bagyo. Ayan, ang Senator Kiko. Bakit? Pumasok na pala yung low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Naku. Ganap ng bagyo. At ang pangalan ay... Kiko Cuneta. Ikaw talaga. Flash Report. Flash Report! Wow, bagyong Kiko, malakas yan. Pero sana wag namang mag-landfall at malusaw na lang siya. Yes, ayan. At siyempre, ayan, Secretary Ralph Recto, 109 billion ang nawawala, Mayor Naji, sa corruption. Grabe, sa flood control lang ba ito? Lahat na ng issue ng corruption. Grabe yun. Ang laki nawawala sa pondo ng gobyerno. Taxpayers money yan, mga kuyang mga ateng. Kaya ang corruption yata ngayon ni talagang nationwide. Ayan. Luzon, Visayas, Mindanao, La Union, Bulacan. Halos lahat naman Lakay ng lugar sa buong bansa meron talagang issue ng corruption. Mindoro, Sorsogon, Camarines Sur. Naku, yung mga Villaferte. Yung mga Bicolan may kumakalat sa kanilang mga social media na nakarating din ba yun? Actually, marami Lakay talaga. Marami talaga sa amin din, sa area sa Albay. Ayan. Kaya sabi nila, kaya pala grabe ang basa dito sa Camarines Sur. Ayan, kagawa ng mga Villaferte. Ganun ba? Yung mga netizen Lakay, mahilig sila mag-edit ng mga, yung mga na-observe nila, nakikita nila. Ayun. Nire-relate. Parang ito, ganyan. Ayan, katulad nito. Ayan, aba hindi lamang Luzon, Visayas, Mindanao ang korupsyon, sabi nga, pati sa Mindanao. Ayan, katulad ng BARM. Ayan, ngayong nalalapit pa ang eleksyon, October,
next month na palang eleksyon sa BARM, Sister L. Eto, habang mainit ang kampanya ngayon, ang Commission on Audit, bumuo na special audit team ang COA at pupunta sa BARM para imbestigan naman ang anomalya. Ayan, hindi po flood control mahabigan, mga ateng, ha? Ito naman po ay anomalya, ayan, sa Ministry of Education sa BARM, ha? Yung Ministry of Basic, Higher and Technical Education kung tawagin. At ang pinaiimbestigahan dito ay itong si Minister Muhager Iqbal. Wow! At ito may kaugnayan po mahabigan sa paggastos ba o yung may kinalaman sa 2 bilyon. Ayan, iba ang korupsyon ngayon na Sister L, bilyones na involved. Hindi na uso ngayon yung barya-barya. Pag barya, wag na lang. Wala sila interest doon. Kasi sabi na, kung magnanakaw ka rin lang, lakihan mo na. Para may pambayad ka sa abogado. At na dyan sa Maniego. Ayan. At ang unang imbestigan dito ng COA ay yung 1.7 billion pesos na ibinayad lamang sa loob na isang araw. Ayan. At meron pang binayaran din ng 449 million sa isang supplier. Ayan. Sa mga questionable usapin. Ayan. Kaya sabi ko, nationwide na ang korupsyon ngayon ha? Hanggang Mindanao na po, makuya, ha? At hindi lang yan. Abay, bukod sa Minister of Education ng BARM, abay, pinaimbestigan din ang Office of the Chief Minister. Dahil man sa, meron ding 6.4 billion pesos na issue, ha? Ayan. Kasama daw dito ang pinambili ng napakamal presyo ng bigas. Aba, wala bang 20 pesos na bigas doon sa BARM. Walang kadiwan ng Pangulo. Kaya pinagpapaliwanag itong sino ba ang Chief Minister ngayon ng BARM? Si Chief Minister Makakuwa. Di ba panahon pa ito ni i-double check natin lakay. Ibrahim, ayan, Murad Ibrahim, ayan. Anyway, so tingnan po natin kung ano ang gagawin ng COA. Ayan, parang kikilos kaya ang COA parang sa Senado, yung flood control projects. Ayan, meron na silang mga iniimbestigahan dyan, ino-audit. Ayan, dapat yung mga auditor din ng COA imbestigahan din yung mga resident auditor. Kasi paano nakalulusot yung mga ibang questionable funds. Nagiging kasabot na sila Ayan, so sino ba ang Commissioner COA Chairman Gamaliel Cordoba? Abay, siguro po ay matignan mabuti yan. COA. Sakit ng ang COA head, di ba lakay si Di ba si Cordoba? Hindi ang Commission on Audit ay si si Lipana. Yes, si Commissioner Mario Lipana. Siya na ba ang commissioner? Iba yung chairman. Iba yung chairman. Wait lang, nalilito ako lakay. Ayan, pero Lipana man yan o Cordoba, basta COA. Ayan. Pero ito lakay ang interim chief ng minister ng BARM ay si Abdul Rauf Makakuwa. Abdul Rauf. Sa yung bagong appoint ng Pangulong Marcos na di ba pinalitan yung dati, ha? Yes. BTA tawag, Bangsamoro Transition Authority. BTA pala yan. Yes, akala ko BST. Ayan. BTS. BTS ba? BST tuloy. Napag-alata, Gen Z. May BST nung araw, yung BST and Company, di ba? Luma yun. Alam mo, luma ako. So, ayan, matindi ang usapin dyan sa BARM. Lalo na mainit ang eleksyon dahil ang issue nga dyan, Sister L, abay, yung mga dati ayaw na eleksyon. Ayan, natakot sila kasi maraming galit. Ayan, mismanage po ang BARM. Kaya pagka nag-eleksyon, baka yung mga dati matalo. Ayan, tumututol pa naman sila sa decommissioning. Ayaw na mag-surrender ng armas. Ng armas, yes. Yun yung hanggang ngayon lang kayo, yung issue sa kanila Kaya nga Kaya ano kaya ang gagawin ni General Anton Lagdameo rito? At saka si General Galvez. Ayan. Carlito pangalan ni dating DND, di ba? Carlito Galvez Jr. Ayan. General Galvez, sir. Ayan.
paano i-treat itong issue sa BARM ngayon. Ha? Ngayong malapit ang eleksyon at ayaw magsalaw ng armas ang mga taga-MILF kasi pinangambahan dyan na Sister L, baka pagka natalo itong mga dating MILF, baka mag-underground uli. Ay, nako, wag naman sana. Kaya lang, yung kabilang grupo, mga MILF din. Pre-preho lang. Sila lang din lakay, pero hindi kasi sila nagkakasundo. Oo, yan. Kaya nga si Governor Sacortan, kumalas na Kaya niya, yung mga tausug. Sandali lamang at nasa ating linya si Mayor Naji Gapangada Jr. ng San Pablo City. Abay, good news naman tayo, Sister L. Okay, wag muna tayo sa mga nakaka-stress na balita. Pero bago yan tawagan si Mayor Naji Gapangada, happy birthday muna kay Senator Grace po. Ayan, happy birthday, Sen. Ayan, birthday pala ng Senator po. At saka si Secretary Carlo Nograles. Ayan, happy birthday po. Ayan, eto na tayo ha. Ayan, bawal mag-overtime kasi may ECC ngayon. Binasa talaga sa ere. Laki-laki So lang ba sa pangalan ni Mayor? Ala lang ang bayad yung overtime namin na pinagbabawalan nyo pa kami. Gusto lang namin maglingkod sa bayan. Ayan, dito na tayo kay Mayor Naji kasi good news ito, Sister L. Okay, Abay, ang San Pablo City ba o anong grupo ito na sila ay napasama po mahabigan sa Guinness World Book of Records. Ayan, dahil sa pagtatanim ng nyog. Yun, yung binabanggit mo nung isang araw. Yes, kayo pong nasa coconut industry, ayan na malaking bagay po ito. Ito kayo makatulong para umunlad ang coconut industry. Magmahal na ang presyo ng kopra. Sana naman lakay, kasi alam mo ba kami, hindi na ako nagpapakopra. Ganun ba? Lugi lang din ako Ito po, may hacienda ng koprahan itong si Sister L. Ayan, Mayor Naji Gapangada Jr. Kuyang Sir, magandang umaga po sa inyo, Mayor. Good morning, Mayor. Magandang umaga po. Ayan, abay, una-una po, congratulations. Sabi na aking bubit, kayo pala ay nakapasok na sa Guinness World Book of Records kaugnay sa pagtatanim ng coconut seedlings. Ano ba ang ginawa ninyo, Mayor Gapangada, Sir, at kayo ay napasok sa Guinness World Book of Records? Po yan, sa Pablo City, once upon a time, ay yun po ang pinakang coconut capital of the Philippines. Kadami na po ng puno ng nyog na naputol ng mga developers, di kailangan po ay sana'y nare-replace ang mga puno ng nyog nang hindi mamatay ang aming industriya ng niyog. Kaya po ang nag-push po sa amin ng magtanim ng niyog ay yung pagpasok ni Manny Pangilinan po ng pagbili ng Franklin Baker Philippines. Si Boss Manny pala. Opo, yun po ang dating pinakamalaking producer ng desiccated factory, ng desiccated products sa buong mundo po. Ngayon po, humina ng humina because we have ano po yung tawag dito. Meron na po tayong planta sila sa Davao, 600 ton capacity, isang 650 ton capacity. Kaya naiwanan po yung nasa San Pablo, which is around only 300 metric ton production. Kaya po, kami nagpipilit magtanim ulit ng niyog. The reason why they moved to Davao is because ang nangyari po, ang raw materials po natin dito sa San Pablo ay naging scarce. So they have to get the raw materials from someplace else. Sa Bondok Peninsula ng Quezon, and kung minsan, abot pa po as far as yung mga coconut ng Davao. Binabarge pa rito para lang masustain ang production ng San Pablo operation. So now, nagpatanim po kami ng 1,000 nyog and hoping na makasunod po sa program ng Presidente na binanggit niya sa SONA that he would like to plant 100 million coconut trees sa Pilipinas po to revive the industry of coconut in our country. Ito nga po. Kami po ito nga po ang nanawagan po kami sa mga iba-ibang organization and they followed suit. We have 10,740 people participating last Friday at nangyari po ay nakapagtanim kami ng 11,000
11,800 coconut trees in only 15 minutes. Wow. That is the record sa Kuwan po. 11,800? Opo, 11,800 seedlings. Seedlings. Ng Laguna Tall variety of coconut. Sa loob ng 15 minutes. Paano nyo nagawa yan, Mayor? Gapangada? Dineploy po namin sa 12 barangay ang mga iba-ibang organizations. We have the Rotary, we have Kiwani, we have the various religious organizations, even Red Cross, nandun po. Kasama po sila na may hukay na naman po yung pagtataniman. Pagputok ng kwetis, brother. Parang golf, shotgun sa golf. Inihulog, parang nagpapating kuya sa iyong golf game. Sabay-sabay po kuya, parang yung ginagawa natin na pagka nag-golf. Shotgun. Shotgun tee-off sa ating golf. So nangyari po kuya ay successfully we were able to put on record more than 2,500 na naka-monitor po ng adjudicator ng Guinness. And na-meet po namin yung requirement ng setting a record for the most number of people planting coconut at the same time na ang naitalim po namin in actual fact po sa 11,800. Naalala ko tuloy si Mayor Edward Hagedorn na pagka June nung araw, pati ako naimbitahan Ayan, sabay-sabay na tree planting sa Puerto Princesa City. Ang dami libo-libo mga estudyante, may mga kung sino-sinong iniimbitahan. Anyway, Mayor Gapanghada, sir. So, ngayong nasa record na kayo ng Guinness World Book of Records, may ano ba to? May ayuda ba ito? May incentive may incentive ba kayo dyan sa San Pablo? Tsaka ano po bang ibinibigay nila ng Guinness World Records? Binigyan po kami ng napakahalagang certificate that we are now recognized the world over as a record holder po ng most number of people gathered together to plant coconut trees. Yung po, mahalaga na sa amin yung po, Kuya Deo, Malu. Because ang implication po noon, gising na ngayon ang siyudad ng San Pablo to rehabilitate the coconut industry of our city. And because of that, yung pong commitment ni Mr. Manny Pangilinan to move to industrial park, yung pong kanyang planta na about 4 hectares lang sa loob ng bayan, will be moved to a bigger area. Nag-reserve po siya ng 20 hectares para po mag-expand siya ng operation dito sa amin. And kaya po mapakahalaga Kuya dahil yun. Pagkat na mangyayari po ay parami po ang magtatanim ng niyog even with the neighboring towns. Para sa ngayon po mag-supply ng niyog and we create a lot of jobs dito po sa city of San Pablo. Yan nga tanong ko sa iyo, Mayor, baka sabihin ng iba, sana all. Paano naman doon yung mga taga Bicol, mga karating probinsya, na gusto rin paunla rin ang coconut industry. Sana palawakin pa ni sa tulong ni Bossing Manny B. Pangilinan, Mayor Naji Kuyang, sir. Apo Kuyang, in actual fact, I'm already seeking audience with the President. Ayun. Para po makapag-report naman po kami na here. Ito na po yung Guinness Book of World Records. Nirecognize po ang ating city na tayo po ay nasunod doon po sa inyong panawagan na magpatanim ng 100 milyong seedlings ng coconut. So I'm hoping po na makakuha kami ng audience sa kanya. And incidentally, if I may mention, I will also report to him that yung pong samahan nila General Magalong, nila Bico Soto, they already include me in the good governance team of yung good governance. Yes. Who would like to join them in corruption-less and cotton-free city. Wow. Maganda yan. Good luck, Mayor. At tama-tama kasi parinig ko lang yung sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA. Milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa puno ng niyog bilang pangunahing kabuhayan. Mula ngayong taon, hindi bababa sa 15 milyong hybrid at mataas na klaseng mga binhi ng niyog ang ating itatanim sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At itutuloy natin ito hanggang 100 milyong puno na ng niyog ang ating maitatanim sa buong Pilipinas.
Ayan, narinig mo yan, Mayor Naji. Siguro pagka kayo ang hingi ng audience sa Malacanang, welcome with open arms kayo. Yes, kasi kasama yan sa kanilang layunin. Sana kasama ko kayo, Kuya. Kung iimbata mo ako, sasama po kami, pasasabihan ko po kayo. Sige po, ayan. Mayor Naji, Kuya. Para yung kasama namin, pagsaludo sa Pangulo. Yes, sir. At saka sana po ay gumanda rin ang presyuhan sa kopra. Yes. Ayan. Marami ng pangbuko pa. Ayan. Ayan. Kuyang Mayor Naji, sir. Maraming salamat po at muli, congratulations. Congratulations po. At sana nga ay magkaroon kayo ng audience kay Pangulong Marcos. Thank you and good morning. Mabuhay po kayo. Thank you po, Kuya Deo. Thank you po sa lahat ng taga-DCRH at sa lahat ng inyong tagapakinig for having me this morning. Yes, maraming salamat po sa inyong support. Maraming salamat po, Kuyang Noble Mayor Naji Gapangada Jr. ng San Pablo City, Laguna. Sana ganyan lahat ng mga LGUs, mga opisyal, may mga magandang ginagawa sa kanilang mga industriya, sa ating mga kababayan. Ganyan dapat, ha? Ayan, di ba? Parang kasi sa loob ng ilang dekada, Sister L, napabayaan talaga ang coconut industry, di ba? Totoo ka dyan, Lakay. At isa ako sa patunay, Lakay, magpapatotoo na isipin mo lang kayong presyo ng kopra sa amin kung magano na lang. Bababa ng hanggang 40. Yung ibang magsasaka ng kopra, wag na lang. Kasi, Lakay, lugi ka pa sa pagpapatrabaho eh. Ay, sinabi mo. Yung iba, akyatin yun mano-mano. Samantalang puro napaltos yung paa, magano lang yung uuwing pera. Ayan, dapat maano talaga kasi may mga kumukontrol din kasi dyan eh. Samantalang yan ang isa sa mga paunang ine-export natin, Sister L. Diba, Lakay, totoo. Coconut oil. Tsaka ang dami meron pang virgin coconut oil. Yes. So, tsaka ang daming pakinabang ng nyug, Lakay. Ay, sinabi mo. Pero hindi siya napagtunan ng pansin, napabayaan siya, Lakay. Kaya sa loob ng ilang dekada po, mabigan, ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lingkod, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Aba, ikaw din, Kuyang Mayor Naji, malaking tulong to, kaya ang inyong Lakay, ang inyong Kuyang, ay aktibo pa sa pagtatrabaho. At syempre, nakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na pag nagkakaedad na. Ay mga kuyang, mga ateng, mahalagang ngiti-ngiti ka dyan. Bigla kasing uminay, sabi mo, nagkakaedad na. Mahalagang alaga natin mahal sa buhay, kaya dapat ay inaalagaan din natin ang ating mga sarili, mga lolo, mga lola. Ha? Kaya pag-uwi nyo mamaya mga ateng mga kuyang, dumaan mo na sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mamagulang ng N+ Gold. Tanda ng pagmamahal. Daming bayan. O, tago mo na si Giselle at kanina pa rin naka-standby. Samantala, punta muna natin ang report ni Giselle Ricafort. 4 na bagong online scam trend. Bantay sarado ng Scamwatch Philippines o Scamwatch Pilipinas ngayong bear season. Naku, Lakay, ingat po sa may mga nagtitext, Lakay. Magsisend sa'yo ng text message. Ay, sinabi mo. Diba? Tapos may mag-i-email sa'yo. Wag po kayo magkiklik ng kahit anong link, sasabihin may ganitong transaction sa account ninyo. Naku, mag-ingat po kayo. Baka mamaya malimas ang pera nyo kasi marami na ang nagpo-post, Lakay, online na sila ay nawala ng pera. Ayun nga, ito may text din sa akin, taga BPI daw. Ayan, ready na yung credit card ko. Sabi ko, hindi ka naman nag-apply. Kaya nga, daming kalokohan talaga. Yes. Pero ito na nga, alamin natin ang detalye mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Babalikan na lang natin, Lakay. Sige. Commercial muna ba kami? Sige, mag-break na daw muna tayo, Lakay. Ganun ba? Pero sandali lamang, ha? Gusto lang purihin yung mga taga-LTO. Sana gaya ito ng Campo Crame. Bakit? Abay, teka muna. Ano yan? May nagsasalita. May napindot ako eh. Ayan. Anyway, buti pa ang LTO mahabigan na
yung mga empleyado ng LTO na natimbog sa kotong, ayan, iprinisinta sa media. Ayan, eto hindi kaya ng PNP. Yan yung maganda. Yung hinaharap yung pagmumuka. Ayan, paging PNP Chief General Jose Melencio Insyong Nartates. Ayan, Apo Insyong. Ayan, kung mga taga-LTO, kaya nila iparada yung mga kotong employees nila. Ayan, traffic enforcers. Ba't hindi kaya ng PNP yan? Mga pulis ninyo na nang aabuso ng kapwa-pulis. Ayan, mabuti pa itong mga taga-LT may bayag. Ayan. Yung mga taga-PNP, hindi ni pangalan, hindi mabanggit. Kasi nga daw lakay. Ikaw naman may paliwanag, di ba? Ayan, nakapoy. Ayan. Sige, si Giselle punta na muna natin ulit si Giselle Ricafort. Ayan, Nandiyan na ba si Giselle? Para sa mga taga-LTO, congrats ASEC Vigor Mendoza. Ayan, tama yung ginawa niya para hindi pa marisan. Ayan. Para mahiyahiya naman. Ayan, dapat nga tinanggalan ng face mask ang mga ito, bakit naka-face mask. Ayan, pero okay na rin. Yes. The mere fact na inharap sila sa media, ayan, ninilantad, ay mga kotong ang mga ito, ay di maganda yan. Leksyon very na yan. good, diba? Punta na natin ang detalye ng report ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Ayan. Go. 4 na bagong online scam trend ang bantay sarado ngayon ng Scamwatch Pilipinas ngayong simula na ang birth season. Partikular na tinukoy ni Scamwatch Pilipinas co-founder Giselle de Guzman ang mga scam calls, task scams, SNS, cooking scam. Gayun din yung peking shopping site sa Facebook. Paalala ni De Guzman, naglipa na ang mga scam call kung saan nagpapanggap ang mga scammer na taga-credit card company at nag-aalok ng limit upgrade para makuha ang sensitibong impormasyon. Mayroon din anya nagpapakilalang mula naman sa mga e-commerce platform na nag-aalok ng online job kapalit ng paggawa ng positibong review sa mga produkto pero hihingan ka ng pera kalaunan. Sa spoofing scam, ipinaliwanag ni De Guzman na hina-hijack o ginagaya ng mga scammer ang mga opisyal na SMS channel ng mga telco, bangko at e-wallet. Yun din yung mga ahensya ng pamahalaan. Binalaan ng Scamwatch Pilipinas ang ating mga kababayan sa naglipa na rin ang mga peking online store ngayon sa online o peking online store ngayon sa Facebook na layunin na magnakaw ng pera o personal na impormasyon. Hinihimok ang mga biktima na agad iulat ang insidente sa 1326 ang National Anti-Scam Hotline. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer H sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Ayan, kaya mga kuyang mga ateng, ingat-ingat baka ma-scam po tayo, ha? Ayan, eto na, ha? Nagkakantahan na, asa na yung aking yung kantahan dito. Ayan, di ko makita. Anyway, dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, posible mo na maging lead para matukoy ang iba pang katiwalaan sa DPWH. Di ba siya ang umamin na ano? Sinabi naman niya kay Congressman Leviste. Diba? Ganun ba? Oo. May mga nababanggit na siya kay Kong Leviste. Nakot na, mukhang inunahan niya si Mr. Wawaw. Diyos ko lang kayo, takot na takot yung ano ba yung pangalan niya? Basta Arevalo yung last name niya Si Mark Alan V. Arevalo. Ayan, ng Wawaw Builders. Abay, naunahan niya si District Engineer Henry Alcantara, ha? Balita ko, ito saan ang kakanta Kaso hindi makakanta sa kaba. Nakayuko na lang para lakay nakaganito na lang siya the entire hearing. Sabi nila siya daw ang hindi daw siya ang pinaka-guilty. Ayan. Although sa kanya bumagsak ang pera, bayad. Ayan, yung paper trail. Mukhang dami daw ito sabi Ayan. Naunahan. May unang kakanta. Ayan. Anong kakantahin? Aris number 12. Manang Milky Regunan, please come in. Milky. At Sister L, Lakay at Sister L, positibo ang House Infracom na matutumbok nilang iba pang mga big fish sa isyu ng katiwalaan sa flood control projects ng pamahalaan sa masusunod pang mga hearing. Ito ang paniniwala ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
co-chair ng House Infrastructure Committee, kasunod naman naging pag-amin sa hearing kahapon ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Sa interpellation ni Manila Representative Benny Abante, inamin ni Alcantara na marami siyang pinipirmahan ng mga flood control project na hindi ini-inspeksyon at umaasa lang sa mga report ng kanyang inspection team. Ang certification na pinipirmahan ni Alcantara ay nagkakalaga ng 55 million pesos na puro mga ghost projects sa Bulacan. Inamin din ni Alcantara na madalas siyang magkasino kasama ang isa pang district engineer ng DPWH na si Bryce Hernandez gamit ang mga peking ID dahil bawal nga sa mga taga-pamahalaan ang pumasok at maglaro sa mga kasino. Narito ang interpellation ni Manila Representative Benny Abante kay District Engineer Henry Alcantara. Pero still negligence should be your accountability. Yes, Your Honor. And therefore, you must face the cases against you as far as negligence is concerned. Am I right? Yes, Your Honor. For example, inamin mo din, and I'm so glad na inamin mo na nagkakasino ka. Di ba? Yes, Your Honor. At ang kasama mo dyan, yung deputy mo, si Bryce. Am I right? Minsan po, yes. Minsan Yes, nakasama mo siya. Opo. At alam mo ba, na bawal sa government employees ang magkasino. Yes, Your Honor. Yet you did it. Yes, Your Honor. Okay. Now, kung doon lamang sa kasino na alam mong bawal na gawin mo yan, nagawa mo, how much more sa trabaho mo at DPWH? Not to that matter, Your Honor. Sa project po, ayan po mga pangyayari yan ay kung hindi nyo po ikagagalit, Your Honor, hindi alam mo, po... mahirap paniwalaan yan, DE Alcantara. Kung ikaw mismo, you violate the law as far as playing the casino is concerned, then you can also violate the law as far as the projects are concerned. Ang interpellation ni Manila Representative Benny Abante kay District Engineer Henry Alcantara. Samantala kay at Sister L, inamin ng isang contractor, Centerways Construction and Development Incorporated, ang presidente nito na si Lawrence Lubiano, na nagbigay siya ng 30 million pesos na campaign donation kay Senate President Chis Escudero. Noong 2022 elections, Lakay, ito ay kahit pa mayroon anyang umiiral na kontrata ang kanyang kumpanya sa gobyerno mula pa noong 2009. Sa pagdinig pa rin ng House Infracom at sa interpellation ni Representative Shell Jokno ng Akbayan, si Lubiano ay tungkol sa mga kontratang hawak ng Centerways. Partikular, marami ito sa Bicol Region kung saan higit 30 projects ay nasa Sorsogon. So medyo merong dito Lakay, red flag na nakikita ang komite. Dahil bawal ang pagtanggap ayon na rin sa COMELEC na mga campaign contribution ang mga kontraktor ng gobyerno sa mga kakandidato o kumakandidato sa halalan sa ating bansa. Kaya tuloy yan. Ang sinabi ni COMELEC, kaya tuloy naungkat yung yung mga luxuries ni Heart Evangelista. Uy, kasi di ba sa law, bawal talaga sila mag-donate campaign funds. So, meron pang mga gawing pagdinig ang House Infracom tulad din ng Senado at mukhang matutumbok naman daw nila ang kung sino-sino ang mga responsable dito sa controversial na mga flood control project. So, abangan ang susunod na kabanata. Ako si Milk Reguna Nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat manang Milky Rigunan. Ayan, nagkakantahan na, naglalaglagan na. Grabe, 30 million ang kanilang idinonate. Ato muna, bago tayo mag-commercial si Raymond. Puntahan natin ang latest sa Senado, mga questionabling flood control project sa 2026 national budget nakahandang tanggalin ng Senado. Detalye balita mo, RH28, Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Elaine at Mayor, nakahanda ang Senado na tanggalin ang 2026 national budget yung mga questionabling flood control project. Itong binigyan din ni Senador Panfilo Ting Lacson kasabay ng budget dating ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa mga senador. Kasunod ng kanilang natuklasan na may mga pare-pareho na naman na mga flood control project na nais mapunduhan sa 2026 national budget. Sa NCR pa lamang ay at Region 3 ay umaabot na sa 50 billion pesos. Ito yung mga proyekto mula sa tig 70 million, tig 100 million, tig 120 million at 150 million na limit para sa isang district engineer.
Sabi ni Lacson, ang kailangan lang nila ay guidance mula sa Department of Budget and Management kung saan ililipat yung nasabing pondo. Pakinggan natin si Senador Ping Lacson. But we want to know, ano yung direction ng national government? Saan namin dadalhin if we delete all these items? Kasi yung huling bilang namin, yung 100 items, 373 items na tigwa 100 million, that's already 37.3 billion. So as of our initial count, nasa mga 50 billion pesos na yung pare-pareho, yung red flag. Si Senador Ping Lacson na siyang nagbabantay ngayon sa pagsisimula ng deliberasyon sa 2026 National Budget. Raymond. Mayor. Pumapasok ba si Senate President Chis Escudero? Parang nakakabingi ang kanyang katahimikan. Lagi naman dito, Mayor, maalala lagi sa Senate si Senator Chis. SP Chis. Si First Lady ng Senado, nagpupunta rin diyan? Si Madam Hart? Pag merong event ang mga spouses, Mayor. Hindi nagpapadrip diyan. Ayan. ang doon naman sa Mayor, yung issue ng Centerways na nabanggit ay di ba nabanggit na din naman ng una yan dito sa Senado at inamin naman ni Senate President Chis na tungkol doon sa Centerways na yon at kaibigan daw niya si Ginoong Lubiano matagal na at kaya wala sa kanyang panig wala siyang nakikita dahil kaya nga inilagay nila doon sa statement of contributions and expenditure yung SOSE nung panahon ng eleksyon na yon na kumandidato siya muli bilang senador magpagkagaling bilang gobernador ng lalawigan ng Sorsogon. Ayan. Okay, ano bang policy talaga diyan? Yung sobra sa campaign fund, di ba pwedeng isubi? Kaya pagkatapos ng election, minsan talo na, panalo pa. Ayun, maraming ganun yata nababalita tayo. Talo na, panalo pa. Mga ganun. Okay nga ron. Bagitin ko din, Mayor, dahil ngayong alas 10 ng umaga, sasalang sa Commission on Appointment ang 20 na matataas na mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Ang nakita ko dito, merong isang Lieutenant General, 6 na Major General, at may 7 Brigadier General. Yung iba, merong Commodore, may Captain at mga Colonel. Nakita ko kanina si Congressman Roy Loyola ng Cavite dahil isa sa mga miyembro ng CA. At tinatanong ko natin tungkol dito kasi merong nag-file ng protest or opposition, Mayor. Isang colonel, kinokontra niya yung promotion ng isang brigadier general. At yun yun ang mukhang isa sa kanilang pag-uusapan mamaya pagdating dito sa Commission on Appointment. Ang mapopromote na brigadier general ay itong si General Roderick Paralag. At ang nag-o-oppose sa kanya ay si Lieutenant Colonel Romel Lazaro ng Philippine Army. Wow. Ito si RH28, Raymond Datpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Datpas at good luck sa mga brethren na sasalang dyan for promotion. Ayan, merong cable to dyan mga brethren, ha? Si Congressman Roy Loyola, ha? At saka si Most Worshipful Johnny Pimentel, ayan, member pa ba ng CA? Sandali lamang sa sino daw yung congressman na nagtatago na ng aeroplano at helicopter sa Singapore? Parang kilala ko. At sino itong taga-DPWS na may mansion sa Forbes Park? Sandali lamang sa mga isyong yan. Pero sandali lamang at mayroong panawagan itong mga taga-Porac, Pampanga, ha? Itong si Aikago. Ayan, grabe na amoy na ang sobrang epekto ng basurahan dito sa aming lugar sa Porac, Pampanga. Ayan,
na ipinapanawagan namin sa DENR. O yung mga taga-DENR, Secretary Lutilla pala nandyan eh. Lahat ay maasahan dyan. Ayan na. Pero umaksyon naman. Ayan na. Abay, ngayong tag-ulan, may bagyo na naman. May bagyong Kiko. Ha? Abay, yung basuran daw ay nakapatong sa tambakan ng nakapatong sa lahar. Kung tumagas ang toxic, ayan na. Papunta sa Pasig Potrero River, ayan na. Contaminate. Oo, nasiyang pinagmura ng tubig para sa irigasyon at supla ng tubig sa mga kabahayan. Abay, paano na ang kanilang kalusugan dyan? Kaya tinatawagan si Regional Director Martin Jose Despi, ayan, para aksyonan daw po ito at magbigay linaw. Ayan, inireklamo po itong Eco-Protect. Hindi yata maganda ang kanilang garbage waste disposal dyan. At siyempre, ayan, ano daw ang ginagawa ni Mayor Jing Kapil ng Porac, Pampanga. Ayan, Mayor Jing, abay, mga kababayan nyo, itong mga nagre-reklamo, ha? Aksyonan nyo naman, ayan, bago pa sila magkasakit at mangamoy ng todo dyan sa may Porac, Pampanga. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:56. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Abol natin ang report ni Edwin Duque. Kanina alas 5 pa naka-standby ito. Dahil napanis na. may ilang klase sa ilang paaralan dyan sa Navotas ang walang pasok ngayon. Pero sandali, baka makakalimutan. Happy birthday muna kay Nanay. Ayan, Nanay Cora Ileto, ang buting ina ni Bossing Ricky Ileto. Happy birthday po. Ang Chief of Staff ni Senator Lito Lapid-Lapid. Ayan. Happy birthday Nanay po. Cora, happy birthday. Ayan, 101 na raw. Ayan, walang regalo si COS? Magregalo yan ng Rolls Royce. Yung payong. Puntahan na natin lang kay report ni Edwin. Kanselado yung ilang klase dyan sa Navotas dahil sa mga pagbaha. RH23 Edwin Duque. Edwin. Tama, Miss Elena Berdea, dahil doon sa malakas na binuhos na ulan, binaha ilang kalsada dito sa Navotas, kaya tatlong eskwelahan sa Navotas at kinansila ang klase ngayong araw. Sa post ni Mayor John Ray Chanco, kinansila pasok na Bugod Bayan High School, Navotas National High School at Navotas Science High School. Ito'y base na rin sa rekomendasyon ng Navotas Disaster Risk Reduction Management Office. Sinabi nito na sa dito ng pagbaha ay dahil hindi operasyonal ang pumping station sa MD Vera Street, kabilang na ang Sipaka Almacen. Binahari na nakaba ng Governor Pascual Avenue sa Katbon, Malabon at LPR naman sa may Silong, Malabon. Pinag-ingat ng LGUs ang mga residente na apektado ng pagbaha, lalo pat masama pa rin kanina ang panahon. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Christmas is just around the corner. Maraming salamat, Ninong Edwin Duque. Ilang days before Christmas, Sister L? 113 days, Lakay, bago mag-Pasko. Merry Christmas. Merry Christmas. At Lakay, bago tayo magpaalam, ihabol ko to. Happy birthday kay Bing Flores, Garfin, Rider 122, Cavite Traffic Road Safety Division. At sa kanyang biyana na si Aling Remy Sapida, na birthday din. Lagi raw pala itong nakatutok sa atin, Lakay, sa DZRH. Maraming salamat po. Happy birthday. Ayan, nakakahawa ka. Ayan, si Kuyang Alien Gonzales, ayan. At saka sa ating Dr. Luisa Gonzales, nakikinig sila sa atin from Dasmariñas sa Cavite. Ay, hello ang traffic, ayan. Ay, oo, si Sofia nga daw, late eh. Ayan, grabe ba? Ayan, grabe daw ang traffic. Ayan, ayan, mula kanina alas 5 pa, ngayon alas 10 na, nasa Pegasus pa lang sila. Layo nun Hoy, shout out kay Kyle Bartolome na nakatutok, and of course kay Sir Aman Tosino Lakay na nakikinig sa atin. Nga pala, si Kapitan LPG Tosino. Ayan, happy birthday, Kapitan. Ayan. At yan ang kabar natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe. God bless. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Oras tumpak na. Alas 10:04. What I got you, what did you get me? Christmas. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya. May glow up with White
White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter